Palace held another media briefing. Mobile Journal Julie Baiza was there. Julie, sa rally ng Manibela kanina, hiningi ang pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Ano ang masasabi ng palasyo sa mga kritisismo sa DOE at ang Pangulo ba ay buong buo pa rin ang tiwala talaga dito kay Secretary Garin? Denise, sinagot ng palasyo yung mga kritisismong ipinupukol laban sa Department of Energy, partikular na nga kay DOE Secretary Sharon Garin. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kung makikita raw yung itsura ni Secretary Garin ngayon, halos wala ng tulog dahil sa pagtatrabaho. Hindi raw pwedeng i-judge o husgahan si Garin dahil kung ang lahat nga ng ahensya ng pamahalaan kumikilos o nagtatrabaho daw ngayong may National State of Energy Emergency, mas lalo na raw dyan ang DOE at si Secretary Garin. Okay, Julie, napirmahan na ng Pangulo yung batas. Pero meron na bang linaw kung kailan sisimulan yung talagang purpose ng pagpirma ng batas na yan? Lord, kagabi, pirmado na nga ng Pangulo yung batas na nagbibigay sa kanya ng authority o emergency powers para either suspendihin o bawasan yung excise tax sa produktong petrolyo. Upon publication, 15 days yung bago maging effective yung batas. Pero kanina nung kahapon, nung tinanong nga si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya, meron nga mga conditions daw na nakalatag at kailangan pang hintayin na mangyari yun. Kanina, sinabi naman ng palasyo kung bakit sinunod kung bakit hindi na lang in-override yung 15-day requirement. Ang sabi ni Castro na aayon daw yun sa batas at sumunod lamang sila sa due process. Okay, Julie, may posible raw ba na hindi lang din drivers ang makatanggap ng cash aid mula sa DSWD? Paano naman kaya yung mga minimum wage earners na apektado rin? Actually, Denise, tinanong nga yan kanina, paano yung mga minimum wage earners at yung iba pang mga sektor na apektado nga ng krisis sa Middle East. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan daw ng pamahalaan yan, pero nakadepende raw sa budget kung maaaring mabigyan nga ng ayuda yung mga minimum wage earner. Ang sabi naman ni Castro, sa ngayon naman, lahat naman nakakaramdam daw ng tulong ng pamahalaan. Halimbawa, kung isa kang empleyado na sumasakay sa MRT at LRT, meron naman daw 50% discount. Meron din daw inilatag na mga libreng sakay para sa mga kababayan natin na papunta sa iba't ibang lugar. So ang Pangulo, ang muling binanggit ng palasyo, binabalanse lang daw yung lahat. Kaya nga daw hindi pa ipinatupad yung fair hike at inuna yung pagbibigay ng ayuda sa mga kapatid nating tsuper. Ang hiling pa ng palasyo, pang-unawa at pag-intindi daw mula sa publiko. Iwasan na daw yung paninira at pagpapakalat ng fake news ngayon nga humaharap sa problema ang bansa. Julie, may tatanong lang ako. Kahapon at the end of his presentation, sabi ng Pangulo, parang momentarily napatigil yung Pangulo. Hindi ko alam kung may nagtatanong ba sa audience sa kanya. Tama ba? At anong tanong kasi na yun? Lord, ang kahapon, ang naging abiso sa amin, press conference. So, we were supposed to ask questions sana. Nag-list down kami ng around 3 to 5 questions na pwede sana mga pinakamalalaking issue na maaaring sagutin. Kasi we understand naman na hindi talaga masasagot lahat yun. I think kahapon, 17 questions yung sinubmit namin. Tapos, nung nag-end na kasi yung kanyang presentation, naputol na talaga siya. So, nag-try na to throw a question. Iyon yung isang naitanong sa kanya kung tinanong ni Ate Mase actually, yung meron bang plano na i-take over muna ng DOE or ng pamahalaan yung oil industry. So ang sabi ni PBBM, hindi muna daw nila gustong pumunta doon sa discussion or talakayan na yon. Iyon lang yung naitanong namin kasi after that, lumabas na siya ng stage. Alright. Sige. Magpasalamat na tayo sa ating Mojo mula sa Malacanang, si Julie Baiza. Thanks, Julie.